Alarm. Okay. Tol, paandarin mo ng nakasusi. Bilitin mo pre, medyo half quarter lang. Ayan. Sige. Okay, so namatay na. Ayos. So ganun po, kahit po nakasusi yung ating unit at pinatay dito sa remote, kaya po siyang patayin. So yun po yung safety features nito. Bukod sa magpa-start tsaka mag-alarm, kaya din po niyang patayin yung ating motor kahit po siya ay nakasusi. Okay po, for today's video po, tayo po ay magkakabit po ng motorcycle alarm. Ngayon po, bago po natin ito ikabit, ay tetestingin po natin muna ito para makasigurado po tayo na yung alarm po ay maayos po. So okay po, ngayon po, ito po yung mga wire niya. Ipapaliwanag po natin kung para saan po itong mga wire na to. Ngayon, uunahin po natin dito sa kulay itim na wire. Itong kulay itim na wire po na ito po ay inilalagay po sa negative or body ground po. Pwede nating ilagay ng direkta sa ating motor dito sa negative ng baterya, o pwede rin po natin itong ikabit sa body ground. So okay, ngayon po ilalagay natin siya dito sa negative po. Ayan, i-clip na po natin siya. Okay, ngayon ang kasunod po na wire ay ito pong kulay pula. Etong kulay pula na wire po na ito po ay positive. Pwede po natin itong ikabit direkta sa baterya, sa positive din po. At pwede rin po natin itong ikabit dun sa may mismong susian, sa main line. So minsan po, dalawa po ang linya ng ating susian. Yung isa po yung main, galing po yun sa baterya. Yung kabila naman po, yun po yung nag-on and off pagka pinapatay po natin yung susi. So doon po natin ito ikakabit, sa pinakang main, yung hindi po namamatay. Or pwede rin natin idirekta dito sa baterya. Okay, so inipit na natin siya dyan. Ayaw niyang gumana. Ayan, okay. Ngayon naman po, ang kasunod na wire na ipapaliwanag natin ay ito pong kulay orange po. So bali nakakatatlong wire na tayo, black, red, and orange po. Etong kulay orange po na wire, dito po lumalabas yung positive output po pagka nag-remote po tayo ng ating motor. Ito po yung bumubuhay ng system. So etong kulay orange na wire na ito. So ngayon po tetestingin natin kung gumagana siya. Ito po yung ating test light, lalagay po natin sa negative, i-clip natin yung isa dito sa negative. Ngayon, testingin natin kung umiilaw. Dikit natin siya sa positive. Testing kung umiilaw. Okay po. Ngayon, i-clip natin tong kulay orange na to dito. Ayan. Ngayon, tetestingin po natin kung siya ay gumagana. Pipindutin po natin itong sa remote. Okay, so tanggalin muna natin to. Ayan. Okay po. Tetestingin po natin. Ang pipindutin natin, itong nasa gilid na to, yung may kidlat. So, okay po. Kailangan umilaw po yung test light. Ayan po. So, ayan po. So, umilaw siya. Okay po. Ibig sabihin, okay po. Okay itong supply ng kulay orange po. So, okay. Papatayin na po natin. Okay. So, ito po ay positive po ang output nito. So, lalagyan na natin siya ng buhol. Na-testing na natin siya. Ibubukod natin. Ngayon naman po, ang isusunod naman po natin ay itong dalawang dilaw. So, bali, ito pong alarm na ito is non-talking po. Kaya, pagka ito po ikakabit natin sa ating motor, okay lang na magkabaliktad. So, di ba ang ating signal light ay merong left, merong right. So kahit magkabaliktad sila doon, okay lang. So tetestingin din po natin ito. Bali ito po ay parehas din po itong positive output po. So ngayon naka-clip siya sa negative. Lalagay po natin ito dito. Ayan. Okay, so pindutin natin. Ayan po. Okay, so okay na tong isa. Okay yung output niya, gumagana siya. Lalagyan natin siya ng buhol. Dito naman tayo sa isang wire. Tingnan natin kung okay din yung output niya. Okay, umilaw din. Okay po. So, ayan. Bubuhol na din natin siya. Okay, ang kasunod naman po na wire ay itong kulay blue. Itong kulay blue na to, ito po ay ikinakabit po sa electric starter relay po ng ating motor. Ito po yung nagpapagana ng electric starter. Madali lang po itong ikabit, lalo na kung positive trigger na po yung motor na pagkakabitan natin. Ngayon, kung negative trigger naman po, may mga iba't ibang pamamaraan at diskarte naman po kung paano ito ikabit kapag negative trigger. Pero ito po ay positive output din po itong blue wire na to. So, ingat po tayo sa pagkakabit nitong blue wire. Pag ito po ay naikabit natin sa negative trigger, nasisira po ito. Kaya, kailangan siguraduhin natin na positive trigger yung ating unit bago natin ito ikabit. Dahil positive po ang output nito.
Okay, testing. So bali dalawang pindot, long press yung pangalawa. Ayan, so umilaw. Tapos mamamatay siya. So ibig sabihin yan po yung nagpapagana ng electric starter. Ulitin po natin. Ayan, okay, gumana po. Okay, so okay yung kulay blue. Okay, lalagyan na din natin siya ng buhol. Etong dalawang wire po na ito ay parehas po itong naglalabas ng negative po ang output nila. So, ang purpose po nitong dalawang wire na to, kahit alin dito sa dalawang ito ang piliin natin, pwedeng ikabit natin tong gray, wag natin ikabit tong pink, pwede naman natin ikabit tong pink, wag natin ikabit itong gray. Kahit alin sa kanilang dalawa, pwede po. Ito po ay negative po ang output. Ito po ay inilalagay po sa pulser. Nilalagay siya sa pulser, ito po yung nag-shutdown ng ating makina o ng ating motor. Kahit po ito'y nakasusi, ang ating motor at umaandar, mapapatay po nitong alarm. Mapapatay po nitong remote yung motor natin kahit po nakasusi. So kahit paandar rin siya gamit ang susi, kayang patayin nitong alarm. Dahil dito sa dalawang wire na to. So okay, tetestingin po natin. Ito po ay negative po ang output nito. Ang gagawin po natin para malaman natin kung gumagana, ito po ay ilalagay natin dito sa positive. So kanina nakalagay sa negative, sa positive naman po natin ilalagay. Okay po. Ayan, ngayon tetestingin na po natin. Okay. Teka lang. Wait, nasa na yung ilaw? Di ko nakikita. So, okay. Ayan. So, umilaw po yung gray. Nakita natin. Habang nag-a-alarm, umilaw po yung gray. Lagyan natin ito ng buhol. So, positive. Ayan, negative po ang output nito. Negative. Nilagyan natin yung test light dito sa positive. Doon po tayo nag-clip. Okay. Ngayon, dito naman tayo sa kulay pink. Okay, next. Ayan. So, umilaw din po. So, okay, lahat po ng ating linya is gumagana po. So, ganun lang po mag-testing nitong ating motorcycle alarm. Mahalaga po na marunong tayo mag-testing, or especially po pagka bibili tayo, kadalasan wala po itong warranty. Mas maganda po na ipatesting po muna natin dun sa ating pinagbilihan bago po natin bayaran, kasi madalas po may makechempuan tayo na may factory defects, sira po yung items na nabili natin, kawawa naman po tayo, lalo na kung hindi po natin masasauli. Dahil napakaselan din po na ikabit itong alarm, konting pagkakamali po masisira na po ito. So ganun lang po, siya kadaling testingin, at ngayon po ikakabit na po natin. Okay po, ngayon po ay ikakabit na po natin itong motorcycle alarm dito po sa Yamaha SA. Ginamitan po natin ito ng horn relay. So okay, ituturo po natin kung paano po ito ikabit ng solo lang yung alarm, at kung paano po ito i-wiring ng meron pong relay. Magbibigay po tayo ng guide. Ayan po, tinumilyo na po natin. Ngayon po, ito po yung socket ng ating horn relay. Okay po, yan po yung number 85 ng ating pong relay. Ikinonekta po natin ito sa black wire ng alarm, at kung hindi naman po tayo gagamit ng relay, yung black wire po is direkta lang po natin ikakabit sa negative ng battery o body ground. Okay, ang kasunod naman po is yung number 30 po ng ating relay. So bali yung number 30 is ikonekta po natin siya sa red wire po ng alarm, at kung hindi naman po tayo gagamit ng relay, yung red wire po is direkta lang po natin ikakabit sa positive ng battery. At ang kasunod naman po is yung kulay orange po na wire ng alarm. Ito po ay ikakabit po natin sa number 86 po ng relay. Ngayon po, kung hindi po tayo gagamit ng relay, ito po ay direkta po natin ikakabit sa main accessory wire po ng ating motor. Okay po, yan na po yung number 87 wire. Iyan po yung ikakabit natin sa main accessory wire po ng ating motor, dahil nga po tayo ay gumamit ng relay. So, yan po yung placer relay, tinuro po natin. Diyan po tayo kukuha ng main accessory wire. So, okay po, tinanggal na po natin yung placer relay. Okay, hahanapin po natin yung yung main accessory wire. So, bali nag-clip po tayo ng ating test light sa negative po ng battery, at tayo po ay nag-on po ng ignition switch. Ngayon po, titingnan po natin kung saan po yung part ng wire na iilaw. So, dun sa kabila hindi siya umilaw, dun sa kabila umilaw. So, yun po yung kailangan natin. Diyan na po natin ikakabit yung number 87 po ng ating relay. At kung hindi naman po tayo gumamit ng relay, yung kulay orange po ng ating alarm, ay diyan po natin ilalagay yung wire. Ang kasunod naman po natin ikakabit yung dalawang kulay yellow na wire. Ito po ay nilalagay po sa may signal light po. So okay, sinwitch po natin yung signal light, turn left, at hinanap po natin yung positive wire na output ng signal light. So okay po, gamit ang test light na nakaklip po sa body ground,
Ayan po, umiilaw po yung test light. So, yan po yung wire na kailangan natin. Diyan po natin ilalagay yung color yellow na wire. Ang kasunod naman po ay nag-on tayo ng ating signal light, turn right. At gamit ang test light, hinanap po natin yung wire na kailangan po natin paglinyahan. So, ganyan lang po siya kasimple. Kung nakikita nyo, umiilaw po siya. Pag nilagay doon sa kabila, hindi po siya umiilaw. So, ganun po ang tamang paggamit po sa ating test light. So, yan na po yung wire na kailangan natin. Diyan naman po natin ilalagay yung isa pang yellow wire. Okay po, yan po yung starter relay. Dito po natin ikakabit yung blue wire po ng ating alarm. Ngayon, gamit ang test light, i-clip po natin ito sa positive po ng ating baterya at susundutin po natin isa-isa po yung mga wire. Kapag ito po ay nag-start dahil sinundot po natin yung mga wire, ibig sabihin ito po ay positive trigger. Ngayon, kung hindi po siya nag-start, hindi siya umandar, ibig sabihin ito po ay negative trigger. Okay po, lahat po ng wire ay sinundot po natin, ngunit hindi po siya nag-start. Ibig sabihin ito po ay negative trigger. Ngayon, i-confirm po natin kung talagang negative trigger siya. Naka-clip po yung ating test light po sa positive po. Ngayon, pinipindot po natin yung push button po ng electric starter. Dahil pinindot natin yung push button ng electric starter at nakakonect po tayo sa positive, umilaw siya. Ibig sabihin, negative trigger po talaga siya. Confirm po natin na siya ay negative trigger. Kung sakali po na ito ay naging positive trigger, dyan po natin sa wire na yan, ikakabit po yung blue wire ng ating alarm. Pero dahil negative trigger nga po siya, gagamit po tayo ng relay para hindi na po natin babaguhin yung wiring nitong motor na to. So, magre-relay na lang po tayo. So, okay po, nagkabit pa po tayo ng isa pang socket po ng ating relay. So, ayan po. Yung number 30 po and number 85 po, pagsasamahin natin sila at ikakabit po natin sa negative o body ground po. Ang kasunod naman po na wire is number 86 po. Dito po natin ikakabit yung blue wire po ng ating alarm sa number 86 ng relay. Etong blue wire na to, ito dapat yung ikakabit natin sa starter relay kung siya po ay naging positive trigger. Ang kasunod na wire naman po natin na ikakabit is yung number 87 po ng relay. So, ilalagay na po natin ito dito po sa electric starter relay po. Ayan. So, bali, ang purpose po nito, pagka pumindot po tayo ng remote, automatic po na mag-i-start na yung ating motor. Ang kulay po ng wire na pinagkabitan natin ay kulay blue na may lining na puti po. Okay po, ang huling wire po na ikakabit natin ay itong color pink. So, bali, itong color pink na wire po na ito po yung pumakatay sa ating makina kahit po nakasusi. At pinindot po natin yung alarm, mamamatay po yung makina kahit po siya nakasusi. So, okay. Hahanapin natin kung saan siya ikakabit. So, bali, ito po yung linya ng stator. Hahanapin po natin yung linya ng pulser. Diyan po natin siya ikakabit. So, okay. Start na tayo. Itong clip ng ating test light, ilalagay po natin sa negative or body ground. Ayan po. Sige, pre, paandarin mo yung motor. Okay, so, umaandar po yung motor. Bali, tutusukin natin yung wire. Titingnan natin kung saan siya mamamatay. So, okay. Unang tusok pa lang, mukhang nahanap na natin. Pasuyo ulit. Okay. So, tinusok natin to, namatay. Subukan natin tusukin sa kabila. So, okay. Tinusok natin yung kabila, yung kulay pula, hindi po siya namatay. Kahit saan natin siya hanapin dyan, sa ibang mga wire ng stator po, hindi po yan mamamatay. Okay, dito umilaw. So, ito yung sa charging, tsaka sa ilaw. Ayan po, umilaw siya. Ayan. Dito, ito yung ground, hindi siya namatay. Tinusok natin to, hindi rin siya namatay. Bukod tanging pag ito po yung tinusok natin, mamamatay po yung makina. So, ito po yung wire na kailangan natin. Okay, so tusukin natin siya. So, okay, pagkatusok po natin, namatay po yung makina. Ito po yung wire na hinahanap natin. Doon po natin siya i-connect. So, okay, pagkatapos natin siyang i-connect dyan, tetestingin na po natin. Kahit po nakasusi yung motor, pag pinindot po natin yung alarm, mamamatay po yung makina. Okay? Nakakwal yun eh. Okay, talian natin ang electrical tape. Babalutin ko natin mamaya. Okay. Okay, game. Okay.
Okay, pa-startin natin. Okay. Tapos, etong padlock sa ibabaw, ito yung alarm. Okay. Tol, pa-andarin mo ng nakasusi. So, okay, umaandar na siya ng nakasusi. Ayan po, nakasusi po yan. Ngayon, papatayin natin siya gamit yung alarm. Biritin mo. Wala na. Patay na. Ayan, nag-aalarm tayo siya. Ulitin natin ha, andali. Okay, pandarin mo ulit. Okay, sige. Naka-off ba yung gas? Baka ay hindi, okay. Okay. Ayan, biritin mo pre, medyo half throttle lang. Ayan. Sige. Okay, so namatay na. Ayun. So ganun po, kahit po nakasusi yung ating unit at pinatay dito sa remote, kaya po siyang patayin. So yun po yung safety features nito. Bukod sa magpa-start tsaka mag-alarm, kaya din po niyang patayin yung ating motor kahit po siya ay